Halina, Kristiyano, at ating dalawin ang Mesiyas na isinilang sa Belen. Aring dakilat, Panginoon natin, halina at purihin, halina at purihin, halina at purihin ang Diyos na aliw. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Feast of the Holy Family, celebrated during the Christmas week, reminds us that the Savior is born into a family. The Son of God, in order to draw us back to the Father, becomes a member of the human family. He shares not only the love and affection of Mary and Joseph, but also the fragility and danger they face because of poverty and injustice. May the Lord Jesus, who has come to be part of the human family, bless all our families. And for us to become worthy of the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, and in my words, and what I have done, and what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos ay ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen.
heads and let us pray. O God, who were pleased to give us the shining example of the Holy Family, graciously grant that we may imitate them in practicing the virtues of family life and in the bonds of charity, and so, in the joy of your house, delight one day in eternal rewards. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, it is God who builds the human family. Sirach teaches us that in order to live a family life pleasing to God, parents should love their children, and children should honor and care their parents, especially in their old age. A reading from the book of Sirach. God sets a father in honor over his children. A mother's authority he confirms over her sons. Whoever honors his father atones for sins and preserves himself from them. When he prays, he is heard. He stores up riches who reveres his mother. Whoever honors his father is gladdened by children, and when he prays, is heard. Whoever reveres his father will live a long life. He who obeys his father brings comfort to his mother. My son, take care of your father when he is old. Grieve him not as long as he lives. Even if his mind fail, be considerate of him. Revile him not all the days of his life. Kindness to a father will not be forgotten. Firmly planted against the debt of your sins. A house raised in justice to you. The word of the Lord. Thanks be to God. Blessed are those who fear the Lord and walk in his ways. Blessed are those who fear the Lord and walk in his ways. Blessed is everyone who fears the Lord, who walk in his ways. For you shall eat the fruit of your handiwork. Blessed shall you be and favored. Blessed are those who fear the Lord and walk in his ways. Your wife shall be like a fruitful vine in the recesses of your home. Your children like olive plants around your table. Blessed are those who fear the Lord and walk in his ways. Behold, thus is the man blessed who fears the Lord. The Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. Blessed are those who fear the Lord and walk in his ways. On the second reading, the Apostle Paul reminds us that true faith in God and true Christian holiness are seen in acts of kindness, humility, patience, and love. Faith is lived in a family where husband, wife, and children love and care for each other. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Brothers and sisters, put on as God's chosen ones, holy and beloved, heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing with one another and forgiving one another. If one has a grievance against another, as the Lord has forgiven you, so must you also do. And over all is put on love, that is the bond of perfection. And let the peace of Christ control your hearts, the peace into which you were also called in one body. And be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly,
as in all wisdom you teach and admonish one another, singing psalms, hymns, and spiritual songs, with gratitude in your hearts to God. And whatever you do in the word or in deed, do everything in the name of Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through him. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, 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 alleluia. Let the peace of Christ control your hearts. Let the word of Christ dwell in you richly. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Each year, Jesus' parents went to Jerusalem for the feast of Passover. And when he was 12 years old, they went up according to festival custom. After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents did not know it. Thinking that he was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances. And not finding him, they returned to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were astounded at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" But they did not understand what he said to them. He went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. And his mother kept all these things in her heart. And Jesus advanced in wisdom and age and favor before God and man. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Parang maliit yata yung nasuot ko. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang Pasko ay tungkol sa kaligtasan ng tao, sapagkat kaya nagkatawang ang tao, ang Diyos na si Kristo, para iligtas tayo. Kaya hindi natin dapat ihiwalay ang kanyang pagsilang sa kanyang kamatayan, sapagkat ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay ang malayang pag-aalay, pagbibigay ni Kristo ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Pero sana wag niyong ma-miss kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Nagsimula ang lahat ng ito nang piliin ng Diyos noon pa man si Maria. Nang ihanda niya ang isang babae na si Maria noon pa man
sa pamamagitan ni San Joaquin at Santa Ana. And later on, nagsimula din ito, nagpatuloy sa pamamagitan ng pag-convince ng anghel ng Diyos kay Jose na tumayo bilang ama ni Kristo. Sa makatuwid sa una pa lang, pinlano na ng Diyos na si Kristo ay magkakatawang tao sa loob ng isang pamilya na pwede namang hindi na. Diyos siya. Pwede niyang gawin ng kahit ano. Pwede siyang bumaba na lang sa langit or lumitaw na lang basta na full-grown man, binata na. Pwedeng ang naging magulang na lang niya talaga ay si Maria. Or po pwedeng nangyari sa kanya yung nangyari kay Moises na hindi si Maria, hindi rin si Jose, kundi iba ang magpapalaki sa kanya. Pwede, di ba? At marami pang ibang pwede sapagkat ang Diyos ay hindi nauubusan ng paraan. Kaya gusto ko pong ma-appreciate ninyo na sa dinami-dami ng pupwede pang maging paraan, milyon-milyon, bilyong-bilyong paraan ng Diyos ng pagkakatawang tao ni Jesus. Isa lang ang minabuti niyang paraan. Pamilya lang. Nagpapakita ito ng napakahalagang gampanin o role ng pamilya sa kaligtasan ng tao. Minsan ay nasabi ko, ulitin ko uli, na ang kaligtasang bigay sa atin ng Diyos at kaligtasang ibibigay at ibinibigay pa sa atin ng Diyos, kaligtasan sa kasalanan, sa kahirapan, sa kalungkutan, sa pag-iisa, sa kawalang pag-asa, sa kakulangan ng pananampalataya, sa kamunduhan, name it, etc. Lahat ng kaligtasang ito ay magsisimula sa pamilya muna. Di po ba? Mag-isip po kayo, halos lahat ng pinakamagaganda at masaya nating karanasan may kinalaman ng pamilya. Kung papaanong ang pinakapangit at pinakamalungkot na naman nating karanasan, may kinalaman din ang pamilya natin dyan. Ganun kahalaga ang pamilya. Kaya tulungan natin ng Diyos na ingatan ang pamilya natin. Sapagkat noon pa man, simula pa lang, panahon pa lang ni Eva at ni Adan, puntirya na ito ng Diablo para sirain at wasakin. Hindi ka labisang sabihin na, slide please, araw-araw nagmi-meeting si Taning at ang kanyang mga minions ng iba't ibang estratehiya para sirain ang bawat pamilya. And they seem to be doing a pretty good job, ha? Mukhang maganda ang estratehiya nila. Kasi hindi niyo po ba napapansin, parami na ng parami ang problema ng pamilya. Marami nang naghihiwalay ng mga mag-asawa. Marami nang nag-aasawa ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo kung minsan pa. Marami nang nagkakaroon ng iba't ibang mga anak sa iba't ibang mga babae, iba't ibang mga lalaki. Marami ng single parent family. Marami ng mga magulang ang pumapayag ng boyfriend-girlfriend na kanilang anak ay mag-stay sa kanilang bahay. Problema yan. Sapagkat introduction na yan sa pag-asama ng mga hindi kasal. We are not judging them. In fact, may mga mahal ako sa buhay na ganyan. Alam ko, mabuting tao naman. Kaya lang, ang paalala sa lahat ay ganire. Wag nating ino-normalize yan. Wag na nating ipagyayabang pa yan. Wag na nating sasabihin o kahit iparamdam na okay yan. Sapagkat alam ko na hindi okay yan. At hindi po pwedeng maging okay yan. Sapagkat sa banal na kasulatan, hindi itinakda ng Diyos na ang bawat pag-asama at pamilya
ay ganyan. Again, igalang natin ang mga ito. Pero wag nating i-glorify masyado. Kasi marami tayong mami-mislead na mga tao. Natatandaan ko dati in-interview si Diego Loizaga. Ang sabi niya, para sa kanya ang kasal, papel lang. Papel lang. Isang pirasong papel lang. Kaya pwedeng makipag-anal, divorce anytime. That time, during his interview, if I'm not mistaken, meron siyang anak sa isang non-showbiz partner. Mukhang wala naman din siyang balak pakasalan. Kasi nga, para sa kanya, ang kasal ay papel lang. By the way, si Diego Loizaga ay anak ni Cesar Montano. Kay Teresa Loizaga. Bago maging si Cesar at si Sunshine. At bago rin si Cesar at yung bago niyang kinakasama ngayon. Magtataka pa ba tayo kung bakit ganon ang opinyon ng anak niya? Actually, yun ang sinabi niya sa interview. Yun ang nakita ko eh. Yun ang naranasan ko eh. Yun ang opinyon ko. Ano sabi sa banal na kasulatan? Mabuti pa sa iyo na sabitan ng gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Pag sinabing isa sa maliliit na ito, yung mai-impluensyahan mo sa kasalanan. In fairness, nakatutuwang isipin na mukhang hindi naman nagkukulang si Cesar sa anak niya sa iba't ibang mga babae. May picture pa nga eh. Yung pamilya kay Sunshine at yung pamilya na kinakasama niya ngayon. Mukhang masaya na naman sila. Maging masaya na rin tayo para sa kanila. Ang sinasabi ko, Ire, huwag natin i-glorify na okay yun. Actually, hindi na dapat nagpapapicture. Ay, sorry. Ayoko makialam, pero dapat hindi natin masyadong i-glorify. Nire-respeto, iginagalang, pero hindi dapat pinapamukha sa mundo na okay ito. Sapagkat siguradong magmi-mislead tayo ng tao. Kalayaan. Huwag pakialaman sila, may buhay sila. O ano, yung mga kasalanang nangyayari ngayon sa mundo, yung problema natin, ito'y dala ng pamumunisip natin. Okay na, kahit ano nang gawin. Ito na yun. Ito tayo eh. Simpleng halimbawa na lang. Napakaraming mga batang napakahirap disiplinahin ngayon. Bakit? Hindi dapat paluin eh. Hindi dapat paghigpitan eh. Sa mga walang magawa, ibig sabihin, walang nagawa na nakipaghiwalay, sana iparamdam nyo rin sa inyong mga anak na kung may choice lang kayo, na kung kontrolado lang ang lahat, hindi magiging ganun ang desisyon ninyo. Iparamdam nyo pa rin sa kanya ang halaga nang siya'y maghangad na bumuo ng isang normal na pamilya. Yun lang. Kahit yun na lang, maging pagbabayad puri natin sa Diyos at pagbawi sa anak na sa iyong kahinaan o kaya kapintasan o kasalanan ay hindi mo nabigyan ng buong pamilya. Yung ma-form mo siya na maghangad at maghanda rin na bumuo ng isang normal at masayang pamilya. Sa mga magulang na narito, have your children ever told you or at least made you feel this way? Tatay, nanay, pag bumuo ako ng pamilya ko, gagayahin ko yung pamilyang binuo mo para sa pamilya nating ito. Sasabihin kaya ng anak mo sa iyo yun? Ipaparamdam o ipinaparamdam kaya ng anak mo sa iyo yun? Na kapag nagkapamilya siya, ang gagayahin niya ay ang pamilyang binuo mo para sa kanya.
Kasi kapag ganun ang nasabi niya sa iyo, kapag ganun ang naiparamdam niya sa iyo, tagumpay ka na. Sinasabi ko sa iyo, baka mas tagumpay ka pa kesa sa iba. Sa mata ng Diyos at ng tao. Aminin niyo. Iba pa rin yung pakiramdam ninyo sa mga mag-asawang tumatagal ng habang buhay. Iba pa rin, di ba? Nandun pa rin yung paghanga. Nandun pa rin yung pagkainggit. Nandun pa rin yung admiration. Sapagkat yun talaga ang balak ng Panginoon. Ang hirap pa namang bumuo at mag-maintain ng masaya, payapa, at maayos na pamilya ngayon. Pero mo, hindi ka lang magtatrabaho, hindi ka lang magne-negosyo. Kinakailangan pagkatrabaho mo, pag negosyo mo, pag uwi mo, may panahon ka pa rin para sa asawa, para sa anak mo. Iba pa yon. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na napakarami ng tukso, napakarami ng distraction. Sinasabi ko sa inyo, mga dalaga, mga binata, mahirap na di hamak maging mga magulang ngayon. Kaya nga kapag may kinakasal ako at nauna ako sa altar at nakikita ko dito yung lalaki naghihintay dun sa bride na paiyak-iyak pa ng konti, pinagdarasal ko talaga Ang dasal ko, Lord, pinagdarasal ko lalaking ito. Hindi niya alam kung anong pinapasok ng gulo. At kapag nakita ko naman yung bride na lumalakad niya sa gitna, na nakikita nga yung groom, nagkakatinginan sila, yung groom ay umiiyak, pinagdarasal ko rin yung bride. Para mo sinasabi ko, Lord, wag sana siyang malinlang sa pag-iyak ng groom niya. Kasi ngayon lang ito talaga. Joke. Seriously, pinagdarasal ko. Kasi alam kong mahirap. Kaya, kapag ikaw ay nakabuo at nakapag-maintain ng isang maayos na pamilya, nako, sinasabi ko sa iyo, iba ka sa tingin ng iba. Angat ka kahit sa tingin ng Diyos, lalo na. Sa pagkatandaan mo, kapatid, yung pagiging asawa at magulang, hindi ambisyon. Hindi ko pumili niyan. Ang pumili ay ang Diyos para sa iyan. Bukasyon, calling. Pinili ka ng Diyos na maging instrumento ng kanyang pagliligtas para sa asawa mo at para sa magiging mga anak ninyo. Sinasabi ko sa inyo, mga may asawa at mag-aasawa, walang kwenta sa Diyos na maging mayaman ka, maging achiever ka, maging kilala ka, maging sikat ka, kung hindi ka naman naging mabuting asawa sa kayong kabiyak, ama, ina, sa inyong mga anak. Sumablay ka man sa pagiging mabuting kabiyak, please, huwag ka nang sasablay sa isa sa pagiging mabuting anak. Ama, nanay o ina para sa iyong anak. Indeed, mahirap, pero sapat ang grasya ng Diyos. Tutulungan ka niya. Hindi ka niya tatawagin para sa isang responsibilidad na alam niyang hindi mo kaya at wala siyang ibibigay na grasya. At tandaan natin, ang isa sa pinakaunang grasya, pamilya. Kaya nga pamilya. Hindi dapat isa lang. Dapat teamwork. Dapat tulong-tulong, sama-sama talaga. Yung banal na pamilya, ang banal dyan, hindi lang si Kristo. Ang banal dyan, hindi lang din si Kristo, si Maria. Pati si Jose. Tatlo sila. Kung yung isa dyan hindi banal, mahirapan yan. Nahirapan na, pero alam nyo namang kanilang kayang-kaya. Kasi sama-sama sila. In the same way, hindi po pwedeng isa lang ang nagbibigay, nagsasakripisyo, nagmamahal, umiintindi, nag-a-adjust. Kakayanin naman ng isa, pero sa totoo lang, hindi talaga.
Kapag isa lang ang kumikilos sa pamilya, maraming mawawala sa pamilya. Hindi mo lang alam. Pero yung mga mawawala na yan, yung mga dapat mong maranasan kung ang lahat ay nagtutulong-tulong lang. Sige nga. Kung hindi lang ikaw ang nagbibigay, kung hindi lang ikaw ang kumakayod, mas marami kayong pera. Kung hindi lang ikaw ang nagpapasaya, mas masaya ang pamilya. Kung marami nagpapasaya. Kung hindi lang ikaw ang nagpapakatino, di ba hayahayang buhay mo sa pamilya kung lahat matino? Kung hindi lang ikaw ang nag-aalaga sa magulang mo, di ba? Mas magaan sana. Maraming mawawala sa pamilya na dapat sana'y maranasan ng pamilya kung lahat ay nagtutulong-tulong talaga. At ang kawawang breadwinner, marami ring mawawala sa kanya sapagkat hindi lang naman ang pamilya niya ang buhay niya. Na kung may choice lang siya, kung pamimili lang siya, I don't think na yun din lang gugustuhin lang niya. Yung umikot lamang ang mundo niya sa kanyang pamilya. Napipilitan lang siya. Kasi ang generosity, hindi lang sa pera, kundi sa pagtulong sa pagbibigay, sa pagpapakatino, sa pagpapakabuti, hindi mo mapupwersa. Dapat kusa yan eh. Tapos na yung sermon ko, bigla ko lang naalala, ang isa pang sumisira sa pamilya, online sugat. Kaya sinasabi ko sa inyo, i-boycott ninyo yung mga vlogger, yung mga artistang nagpo-promote ng sugal. Halos araw-araw nagpupakumpisal ako dyan. Sinasabi ko sa inyo, walang araw na walang dumaing sa akin ang kasalanan niya, na-addict siya sa online na sugal, or may isang pamilyang umiiyak dahil naubos sila. Mahirap na nga sila, naubos sila dahil sa bisyo ng online na pagsusugal. At sinasabi ko sa inyo, kahit gaano pa kagaling yung mga vloggers na sinusuportahan ninyo, yung mga artistang iniidolo ninyo, the moment na makita ka nag-promote ng sugal, i-boycott mo and follow mo. Pag hindi, sasabihin ko sa iyo, mata sa mata, nagkakasala ka din. Sumisira ka rin ng ibang pamilya. At huwag mong hintayin na isa sa miyembro ng pamilya mo, anak mo, pamangkin mo, pinsan mo, ang malulong sa online na sugal. Napakaseryoso nito ngayon. Wala nang kita sa FB. Sumadsad na ang revenues. Nagre-resort na sa pagpopromote ng sugal. Sino mang artista ito o vlogger ito, tuwan-tuwa ka sa kanya, minsan makita mo tumutulong sa iba, wala siyang pakialam sa'yo. Ang katwiran nila, ang pagsusugal, may kalayaan ka naman eh. Hindi katwiran niya. Sapagkat hindi lahat may pamigil. Hindi lahat kakayanin yung tukso ng sugal. Ang sabi ko sa inyo, please, i-boycott ninyo. Kasi habang pinapanood nyo yung content nila, na sa huli may promotion ng sugal, kumikita sila at maraming nasisirang mga pamilya. Mga kapatid, ipagdasal natin ang pamilya na maproteksyonan sa tukso at masamang impluensya ng mundo. Ipagdasal din natin ang bawat pamilya upang bawat miyembro kumilos para makatulong ng Diyos sa kaligtasan nito. Ito sanang hiling nating biyaya sa banal na misang ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Kung ako'y magtatapat
Sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos Sapagkat mahal niya. ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos Sapagkat anak niya. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pakihipo mo naman ang kalooban ng lahat ng miyembro ng aming pamilya, lalong-lalo na yung mga ipinagdarasal namin na magbago dahil sa kanilang bisyo, dahil sa kanilang pagiging mainitin ng ulo, pagmumura, pagsusugal. Sana makita nila na hindi kakayaning mag-isa. Yung isa lang ang kumikilos, yung isa lang ang nagpapakapait, yung isa lang ang nagpupundar, yung isa lang ang may pagmamahal, pagpapahalaga sa pamilya. Sana magtulong-tulong naman kami. Kasi malaki ang nawawala sa amin. Malaki ang mga problemang naranasan namin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pangalan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Kahit wala kang nararamdamang support, sapagkat susuportahan ka ng Diyos. Huwag kang gagaya sa iba. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang mag-give up sa iyong pamilya. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the The Father, Father Almighty, Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihahain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng
pagkain at inuming banal na dulot tayo buhay na walang hanggan. Gagawing maunlad ng Panginoon Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubunga mainam. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong nambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot tayo buhay na walang hanggan. Sa iyo ako maghahain ng aking pasasalamat sa banal na pangalan ng Panginoon. Ako ay tatawag. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot tayo buhay na walang hanggan. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya.
isa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. We offer you, O Lord, the sacrifice of conciliation, humbly asking that, through the intercession of the Virgin Mother of God and Saint Joseph, you may establish our families firmly in your grace and your peace, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For through him the holy exchange that restores our life has shone forth today in splendor, when our frailty is assumed by your word. Not only does human mortality receive unending honor, but by this wondrous union we too are made eternal. And so in company with the choirs of angels we praise you, and with joy we proclaim, Holy, 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 holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in Hosanna the in the highest. please kneel. You are indeed holy, O Lord, the founder of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more, giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread And drink this and cup, drink this cup, we proclaim your your death, death, O Lord, until you come until again. you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Dennis our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads, and at this moment we pray for our departed loved ones.
kindly include Joyce, Louie, Zenny, Loleng, Amang, Nene, Oreo, Iska, Paulina, Diong Gaso, Maria Soseso, Miguel Arsenio Serio, Patang, Piang, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan. Peace with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace.
Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Mapagmahal, bukhalang kaligaya't buhay, dinggin kami, iyong angkan, sa tulong ng anak mong banal. Ang iyong Espiritu sana'y isugo mo, ang bawat mag-asawa'y tulungan mo. Isip at pagkilos naway ay magbago, nang angkay maging iyong Diyos Ama, mapagmahal, bukal ng kaligaya at buhay, dinggin kami, iyong angkan, sa tulong ng anak mong banal. Ang biyayang dulot ng pag-iisang dibdib ay magwagi sa ugaling lumilihis, nang ang bawat bata't kabataan sa daigdig mahubog ng wasto sa pag-ibig. Diyos Ama, mapagmahal, bukal ng kaligaya at buhay, dinggin kami, iyong angkan, sa tulong ng anak mong banal. Sambayan at bansa ay isang aming hangad, tapat sa utos na iyong bigay. Ang bawat mag-anak naway maging ganap sa gawain kabanalang tapat. Diyos Ama, mapagmahal, bukal ng kaligaya at buhay, dinggin kami, iyong angkan, sa tulong ng anak mong banal. Ipadala ang iyong Espiritu sa mag-anak mo, sumasamo sa tulong ng anak mong banal.
sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. At sa iyo'y aming sasabitin at maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Bring those you refresh with this heavenly sacrament, most merciful Father, to imitate constantly the example of the Holy Family, so that after the trials of this world, we may share their company forever through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tinutulong ninyo. Kasama po dito ang mga kasama natin sa online mass na nagbibigay ng kanilang tulong sa our GCash and bank account. Marami pong salamat sa inyo. Soon, i-update ko po kayo sa mga paggawain natin, sa mga tinutulong natin. Salamat po sa mga nagbigay ng mga goods na naibigay po natin sa gift giving natin kanina, na marami ang natuwa sapagkat maganda yung mga items na naipon natin para sa kanila. Marami pong salamat sa inyo. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless us, including our families, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pag
sintalsak na linis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal